Lourdes, ang tining na yon, matigas at walang anumang init, ay tila isang matulis na patalim na humiwa sa makapal na ulap ng kanyang pagdadalamhati. Napakapit si Lourdes sa laylayan ng kanyang itim na bestida. Ang tela ay lukot na sa kanyang nanginginig na mga daliri. Huwag kang magkunwaring hindi mo kami naririnig. Segunda ng kanyang tsorohelyo. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na marmol na kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang itinaas ni Lourdes ang kanyang paningin mula sa sahig. Nasa sala sila. Ang amoy ng mga natuyong bulaklak mula sa burol ng kanyang ina ay nanunuot pa rin sa hangin. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang ihatid nila si nanay sa kanyang huling hantungan. Ang lupa sa puntod nito ay sariwa pa. Hindi pa nga natutuyo ang mga luha niya para sa ina. Heto na ang panibagong dahilan para umiyak. Sa kanyang harapan, ang kanyang tita Elena ay nakapamaywang. Ang mga mata nito'y tila sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Napag-usapan na naming mag-asawa, simula ng ale, walang paligoy-ligoy. Lahat ng ito, ang bahay, ang maliit na lupain sa likod, sa amin na. Bayad sa lahat ng utang na loob ninyo sa amin sa mga nagdaang taon. Parang may bumara sa lalamunan ni Lourdes. Wala siyang maintindihan. Ang bahay na ito ang nag-iisa nilang yaman. Dito siya isinilang, dito siya lumaki. Pero, tita, ito po ang bahay ni nanay. Halos pabulong niyang sabi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang tita Elena. At kapatid ko ang nanay mo. Kami na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Hindi kami ganoon kasama. Mayroon ka pa ring pamana. May kinuha ang kanyang tiyo mula sa likod ng pinto. Isang luma at marupok na lubid. Sa isang iglap, naintindihan ni Lourdes ang lahat. Inihagis ng kanyang tiyuhin ang lubid sa paanan niya. Ayan, sayo na si Bituin. Yan lang ang tanging maibibigay namin sayo. Isang matandang kalabaw na malapit na ring mamatay. Bagay sayo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Si Bituin, ang alaga nilang kalabaw, nakasama na nila mula pa noong bata siya. Ang natitirang buhay na alaala ng kanyang simpleng buhay kasama ang ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa alikabok sa sahig. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanya. Ano pang tinutunganga mo riyan? Sigaw ng kanyang tita. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon na. Wala nang nagawa si Lourdes. Bawat hakbang paakyat sa kanyang maliit na silid ay parang may pabigat na 1,000 kilong nakatali sa kanyang mga paa. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang lumang bag na yari sa tela. Ano ang dadalhin niya? Ang kanyang mga damit ay halos kasya lahat sa maliit na bag. Isinilid niya ang nag-iisang litrato nila ng kanyang ina. Ang larawang nakangiti sila habang nasa bukid. Isinilid niya ang isang maliit na Biblia na may sulat kamay ng kanyang ina sa unang pahina. Wala nang iba. Wala nang natira sa kanya. Pagbaba niya, nadatnan niya ang kanyang mga kamag-anak na tila mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng pinto, bitbit ang bag sa isang kamay at hawak ang lubid sa kabila. Sa likod bahay nakatayo si Bituin, ang malalaki at maamo nitong mga mata ay nakatingin sa kanya. Tila naiintindihan nito ang lahat. Nang lumapit si Lourdes, marami nitong isiniksik ang ulo sa kanyang tagiliran. Doon, sa yakap ng hayop na itinuring na niyang pamilya, humagulhol si Lourdes. Anong gagawin natin, Bituin? Tanong niya sa hangin. Saan tayo pupunta? Dinala siya ng kanyang mga paa palayo sa lugar na yon, palayo sa mga taong walang puso. Hila-hila niya si Bituin, ang tanging kasama niya sa ilalim ng pababa ng araw. Naglakad siya ng naglakad, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging dala ay ang sakit sa kanyang puso at ang alikabok ng daan na kumakapit sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglalakad.
Ang init ng sikat ng araw ay napalitan ng lamig ng hangin. Kumakalam na ang kanyang tiyan at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bawat hakbang ay pahirap ng pahirap. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila sumasayaw. Naramdaman niyang bumibigay na ang kanyang mga tuhod. Nanay, iyon ang huling salitang namutawi sa kanyang bibig bago siya lamunin ng kadiliman. Bumagsak ang kanyang katawan sa damuhan sa gilid ng kalsada. Ang lubid ni Bituin ay nakakalas sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, sa gitna ng kanyang nawawalang malay, may naramdaman siyang isang mainit na kamay na marahang tumatapik sa kanyang pisngi. Isang boses, malumanay at puno ng pag-aalala ang kanyang narinig. Ineng, gising! Anong nangyari sa'yo? Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Lourdes ay ang amoy. Amoy ng sinaing na kanin at luya. Pamilyar, maalaga. Isang amoy na matagal na niyang hindi na amoy mula nang magkasakit ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa nipa. Ang mga sinag ng araw ay sumisilip sa maliliit na siwang nito. Nakahiga siya sa isang malambot na banig at may manipis na kumot na nakabalot sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang matinding panghihina. Dahan-dahan lang, Ineng. Isang malumanay na boses ang nagsalita. Napalingon si Lourdes at nakita ang isang babaeng may edad na. Ang buhok nito ay may mga hibla na ng puti, ngunit ang mga mata ay puno ng buhay at kabaitan. Siya ang babaeng nakita niya bago siya mawalan ng malay. May dala itong isang mangkok na umuusok pa. Heto, kumain ka muna. Mainit na lugaw para magkalaman ang sikmura mo. Umupo ang babae sa tabi niya at iniabot ang mangkok. Nag-aalangan man, ay tinanggap ito ni Lourdes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mainit na mangkok at doon niya napagtanto kung gaano na siya kagutom. Salamat po, halos pabulong niyang sabi. Nasaan po ako? Nasa bahay ko. Ako si Pilar, sagot ng babae. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita kita sa gilid ng daan kagabi. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Habang kumakain, inilahad ni Lourdes ang kanyang kwento sa tinawag niyang Aling Pilar. Bawat salita ay tila may kasamang kirot, ngunit nakinig ang matanda nang walang paghusga, tanging may pag-unawa sa kanyang mga mata. Nang matapos siyang magkwento, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lourdes. Agad niya itong pinunasan. Pasensya na po. Aalis na rin po ako agad. Ayoko pong makaabala. Hinawakan ni Aling Pilar ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang dahil sa trabaho ngunit puno ng init. Saan ka naman pupunta? Dito ka muna. Walang problema sa akin. Ituring mo na akong pangalawang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Lourdes ang isang kislap ng pag-asa. Kinaumagahan, ginising si Lourdes ng ungol ni Bituin. Agad siyang lumabas at nakita ang kanyang kalabaw na payapang ngumunguya ng damo sa bakuran ni Aling Pilar. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Bilang pasasalamat, ginatasan niya si Bituin at ibinigay kay Aling Pilar ang isang pitsel ng sariwang gatas. Tuwang-tuwa si Aling Pilar. Napakabait ng alaga mo at napakasipag mo namang bata. Habang nag-uusap sila, isang lalaking matangkad at may matipunong pangangatawan ang pumasok sa bakuran. May dala itong isang bayong ng mga gulay. Aling Pilar, magandang umaga po. Heto na po ang parte ninyo sa ani. Bati ng lalaki. Ang boses nito ay malaki at masaya. Naku Mateo, salamat. Sagot ni Aling Pilar. Halika, pumasok ka muna at magkape. Napansin ng lalaki na nagngangalang Mateo, si Lourdes. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting tapat at nakakahawa. May bago po pala kayong kasama,
Aling Pilar. Si Lourdes. Pansamantalay siyang titira dito sa akin. Pagpapakilala ni Aling Pilar. At sa tono nito, tila may kakaibang saya. Mateo, sabi ng lalaki, inilahad ang kamay kay Lourdes. Lider ako ng samahan ng mga magsasaka dito sa atin. Tinanggap ni Lourdes ang kamay nito. Magaspang din ito at malakas, ang kamay ng isang taong sanay sa pagbabanat ng buto. Lourdes po. May kung anong kislap sa mga mata ni Mateo habang nakatingin sa kanya. Isang halo ng pagtataka at paghanga. Nang makaalis na si Mateo, tiningnan ni Aling Pilar si Lourdes na may makahulugang ngiti. Mabait na bata yang si Mateo, masipag at matulungin. Pagkatapos ay itinuro ni Aling Pilar ang isang malawak na lupain na natatanaw mula sa kanilang bakuran. Ito ay isang lugar na walang pananim at mukhang tigang. Nakikita mo yon? Tanong ni Aling Pilar. Walang may-ari ang lupang yon. Matagal na ring walang nagtangkang magsaka dyan dahil sabi nila, isinumpa raw at mailap ang tubig. Tumingin si Lourdes sa lupain. Sa kabila ng pagiging tuyot nito, may kung ano siyang nakita. Isang hamon, isang posibilidad. Bakit hindi mo subukan? Mungkahi ni Aling Pilar, ang mga mata ay kumikinang na tila may alam siyang hindi nakikita ng iba. Malay mo ang sumpang sinasabi nila ay naghihintay lang pala ng tamang taong babasag nito. Sa totoo lang, hindi talaga naniniwala si Mateo sa ideya ni Aling Pilar. Ang piraso ng lupang yon, sa dulo ng kanilang barangay, ay matagal nang isinumpa ng mga kwento-kwento. Tigang, bitak-bitak, at walang ibang tumutubo, kundi mga damong matitinik. Marami nang sumubok doon noon at lahat sila ay nabigo. Mateo anak, subukan niyo lang naman, sabi sa kanya ni Aling Pilar nung umagang yon habang nagkakape sila sa munting balkonahe nito. May tiwala ako sa batang yan. May dalang pag-asa ang mga mata niya. Napabuntong hininga si Mateo. Bilang leader ng samahan ng mga magsasaka, tungkulin niyang maging praktikal. At sa praktikal na pananaw, ang pagsasaka sa lupang yon ay pag-aaksaya lang ng oras at lakas. Pero hindi niya kayang humindi kay Aling Pilar. At lalong hindi niya kayang tiisin ang lungkot sa mga mata ni Lourdes nang marinig nito ang kanyang pag-aalinlangan. Kaya heto siya ngayon, nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Kasama si Lourdes sa gitna ng sinasabi nilang lupang isinumpa. Malawak pala, mahinang sabi ni Lourdes. Ang boses ay may halong pangingimi at pagkamangha. Malawak nga, pero tingnan mo ang lupa, sagot ni Mateo, sabay dampot ng isang dakok na lupa at pinakita rito. Tuyot na tuyot. At ito, turo niya sa matataas na damo, mga kugon to, napakahirap puksain. Aabutin tayo ng ilang linggo para linisin lang ang isang bahagi. Inaasahan niyang panghihinaan na ng loob si Lourdes, pero nagkamali siya. Walang salitang itinali ni Lourdes ang kanyang buhok, kinuha ang itak na dala niya at nagsimulang maghawa ng damo. Walang reklamo. Bawat galaw niya ay may determinasyon. Napahanga si Mateo. Ibang-iba ito sa mga babaeng nakilala niya. Mayroon itong tahimik na lakas na nakakahawa. Sa mga sumunod na araw, naging ritual na nila iyon. Sa umaga, tutulungan ni Mateo si Lourdes sa paghahawan. Itinuro niya rito kung paano bunutin ang mga damo hanggang sa ugat at kung anong mga halaman ang pwedeng maging palatandaan ng kalidad ng lupa. Alam mo ba, sabi niya isang hapon habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang maliit na puno, na ang nanay ko, pag tiningnan lang niya ang mga kulisap sa isang lugar, alam na niya kung magiging maganda ang ani? Ngumiti si Lourdes, isang bihirang ngiti na tila nagbibigay liwanag sa mukha nito. Si nanay ko rin po, sabi niya, kailangan mo lang daw pakinggan ang lupa. May sinasabi raw ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumilinis ang isang bahagi ng lupain. Ngunit ang mas mahalaga, unti-unti ring nawawala ang pader
sa pagitan nilang dalawa. Nalaman ni Mateo ang tungkol sa simpleng buhay nito sa probinsya, ang pagmamahal nito sa ina, at ang sakit na idinulot ng sarili nitong mga kamag-anak. Naramdaman niya ang pagnanais na protektahan ito. Isang araw, habang sabay silang nag-aalis ng malalaking bato sa kanilang nilinis na lugar, sabay din nilang pinulot ang iisang bato. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong braso ni Mateo. Mabilis na binawi ni Lourdes ang kamay nito at nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito. Hindi na lang awa ang nararamdaman niya para sa dalaga. May iba na. Isang bagay na mainit at nagbibigay kaba sa kanyang dibdib. "Pasensya na," sabi niya. Medyo nailang. "Okay lang," sagot nito, nakayuko. Pagkatapos ng halos isang linggong pagtatrabaho, malinis na ang isang malaking parte ng lupa. Pero nanatili ang pinakamalaking problema: tubig. "Kailangan nating magigib mula sa ilog," sabi ni Mateo. Malayo-layo, pero yun lang ang paraan. Umiling si Lourdes. Bigla itong tumayo at naglakad papunta sa gitna ng hinawan nila. Pumikit ito, tila may pinakikinggan. Nangunot ang noo ni Mateo. Anong ginagawa nito? Pagkatapos ng ilang sandali, iminulat ni Lourdes ang mga mata at itinuro ang isang partikular na lugar kung saan may ilang kakaibang halamang damo na tumutubo ng siksikan. "Dito," deklara niya, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. "Nararamdaman ko, may tubig po dito sa ilalim." Napakamot sa ulo si Mateo. "Lourdes, imposible yan. Walang sino man ang nakahanap ng bukal dito. Sabi po ni nanay kung saan may ganitong uri ng halaman. Sabi niya, laging may tubig sa ilalim. Kailangan lang nating maghukay." Naglaban sa isip ni Mateo ang kanyang lohika bilang magsasaka at ang nagsisimula niyang pagtitiwala kay Lourdes. Sa huli, nanaig ang puso niya. Kinuha niya ang pala. "Sige," sabi niya na may ngiti. "Tingnan natin kung tama nga ang sinasabi ng lupa sa'yo." Nagsimula silang maghukay. Ang lupa sa ibabaw ay matigas at mabato. Pawis na pawis silang dalawa, pero walang sumusuko. Habang lumalalim ang kanilang hukay, napansin ni Mateo na unti-unting nagiging mamasama ang lupa. "Lourdes, tingnan mo." Nag-aapoy ang pag-asa sa kanilang mga mata. Mas binilisan pa nila ang paghuhukay hanggang sa isang pagtusok ng pala ni Mateo, naramdaman niyang lumambot ang lupa at maya-maya pa, isang maliit na agos ng tubig ang bumulwak mula sa ilalim. "Tubig!" sabay nilang sigaw. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Sa sobrang tuwa, napayakap si Mateo kay Lourdes. Niyakap din siya nito pabalik. Ang tawa nila ay sumasabay sa bulwak ng tubig na ngayon ay papalakas na ng papalakas. Putik man sila at basang-basa ng pawis, wala silang pakialam. Ito ay tubig. Ito ay pag-asa. Nang kumala sila sa yakap, hinawakan ni Mateo ang pisngi ni Lourdes. Tinatanggal ang isang mantsa ng putik. Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang nangiting walang bahid ang basang anumang lungkot. Ang ngiting iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Sa gilid ng kanyang paningin, may natanaw siyang isang figura. Nakatayo sa may dulo ng nilinis nilang lupain. Nakatayo ito roon na parang isang anino. Tahimik na nanonood sa kanila. Ang mukha nito ay pamilyar. Napatayo ng tuwid si Mateo. Ang kanyang katawan ay biglang naging alert. Hinarangan niya si Lourdes. Nakatitig sa kanila si Ramon, ang pinsan ni Lourdes. At sa mukha nito ay may isang ekspresyong hindi mabasa ni Mateo. Hindi ito galit. Hindi rin masaya. Isang tingin na tila nangangalkula. Isang tingin na nagpadala ng kaba sa puso ni Mateo. Ang init ng yakap ni Mateo ay nananatili pa sa kanyang balat. Ngunit ang init na yon ay biglang pinawi ng isang malamig na takot
na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang anino sa dulo ng lupain ay nagkaroon ng porma, ng mukha. Isang mukhang pilit na pilit niyang tinatakasan sa kanyang isipan. Si Ramon. Automatikong napaatras si Lourdes, napunta sa likuran ni Mateo na tila naghahanap ng kalasag. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tumatalon sa tuwa, ay ngayon kumakabog na sa kaba at pangamba. Pinsan! Ang boses ni Ramon ay masigla. Ngunit para sa pandinig ni Lourdes, ito'y tunog ng isang ahas na gumagapang sa tuyong dahon. Lourdes, ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Naglakad ito palapit. Ang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa bumubulwak na tubig mula sa kanilang hinukay. May kislap ng pagkagulat at kasakiman sa mga matang yon. Ramon! Pilit na sabi ni Lourdes, ang boses ay halos hindi lumabas. Si Mateo, na hindi batid ang buong kwento, ay bahagyang ngumiti. Magpinsan pala kayo? Tamang-tama. Meron tayong dapat ipagdiwang. Oo naman, sagot ni Ramon. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Binalingan niya si Lourdes. Narinig ko sa bayan na may bagong saltang babae raw dito. Hindi ko akalain na ikaw pala. Ang swerte mo naman, pinsan. Mula sa wala, heto't nakahanap ka kaagad ng kayamanan. Ang mga salitang yon, mula sa wala, ay tila isang sundot sa kanyang sariwang sugat. Iyon ang tingin nila sa kanya. Isang taong walang-wala. Hindi ito swerte, Ramon. Si Mateo ang sumagot. Ipinagtatanggol siya. Pinaghirapan namin ito. Talaga ba? Sabi ni Ramon. Ang tono ay puno ng pagdududa na pilit tinatago. Kung sa bagay, masipag ka naman talaga, Lourdes. Kaya nga ako naparito. Nabalitaan kong nag-iisa ka lang. Naisip kong baka kailangan mo ng tulong. Pamilya pa rin naman tayo. Pamilya. Ang salitang yon ay parang lason sa bibig ni Ramon. Gustong isigaw ni Lourdes ang lahat ng ginawa nila. Ang pagtataboy, ang pang-aapi. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang magdala ng gulo sa lugar na nagsisimula pa lang niyang ituring na tahanan. Sa mga sumunod na araw, naging anino nila si Ramon. Nagkunwari itong tumutulong sa pagpapalawak ng sistema ng patubig, ngunit mas madalas itong nakikipagkwentuhan sa ibang mga magsasaka na dumadalaw dahil sa kuryosidad. Isang hapon, habang nag-iigib si Lourdes, narinig niya ang usapan ni Ramon at ng ilang magsasaka malapit sa pampublikong poso ng barangay. Grabe talaga ang swerte ng pinsan ko, sabi ni Ramon. Sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Isipin niyo, sa lahat ng sumubok sa lupang yon, siya lang ang nakahanap ng tubig. At hindi lang basta tubig, parang ilog sa ilalim ng lupa. Habang yung ibang poso dito, medyo humihina na yata ang tulo. Oo nga, napansin ko rin, sabi ng isang matandang magsasaka. Ngumiti si Ramon. Sana all, di ba? Parang himala. Parang may kung anong biyaya na sa kanya lang ibinuhos. Tumagos ang bawat salita sa puso ni Lourdes. Hindi iyon papuri. Iyon ay lason, maingat na ipinapatak sa isipan ng mga tao. Ipinapalabas niyang hindi natural, hindi normal ang nangyari. Na ang biyaya niya ay maaaring dahilan ng pagkawala ng sa iba. Gabi-gabi, binabagabag si Lourdes ng masasamang panaginip. Muli niyang nakikita ang sarili sa labas ng kanilang bahay. Bit-bit ang lubid ni Bituin habang isinasara ng kanyang tita Elena ang pinto. Ngunit sa panaginip niya, hindi lang ang pamilya niya ang nagtataboy sa kanya, kundi ang buong barangay. Ang mga mukha ni na Aling Pilar at Mateo ay napapalitan ng galit at pagkasuklam. Huwag kang magtitiwala sa kanya, Lourdes. Babala sa kanya ni Aling Pilar isang gabi habang naghahapunan sila. Ang mga mata ng matanda ay seryoso. Ang taong minsan nang nagpakita ng tunay na kulay ay hindi nagbabago. Pero Aling Pilar, baka po. Walang baka sakali. Putol ni Aling Pilar. Mag-iingat ka. Ang babalang iyon
ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa tanghalian, isang lalaki ang humahangos na tumakbo papunta sa gitna ng barangay. Ang mukha nito ay balisa at puno ng pag-aalala. "Tulungan niyo ko!" Sigaw nito, hingal na hingal. "Ang poso ko! Ang poso sa likod bahay namin! Kanina lang ay malakas pa, pero ngayon, ganap nang natuyo! Walang kahit isang patak!" Napatingin ang lahat sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-aalala. At mula sa umpukan, naramdaman ni Lourdes ang ilang pares ng mga mata na bumaling sa kanya, puno ng tanong, at sa unang pagkakataon, puno ng pagsususpetsa. Isang nagkataon lang yan. Yun ang sinabi ni Mateo sa lahat ng unang matuyo ang poso ni Mang Cardo. Ang boses niya ay buo at puno ng awtoridad. Bilang isang leader, sanay siyang maging boses ng katwiran sa gitna ng takot. Matagal na nating alam na pag tag-init, talagang humihina ang tubig sa ilang mga balon. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit pagkaraan ng 2 araw, natuyo rin ang poso ng pamilya Reyes at kinabukasan, pati ang sa pamilya Dizon. Ang dating bulong-bulungan ay naging isang hayagang usapan sa bawat sulok ng barangay. Hindi na ito tungkol sa tag-init. Nagsimula ng mabuo ang isang kwento sa isipan ng mga tao. Isang kwentong isinulat ng laso ni Ramon. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon si Mateo sa mga taniman, naabutan niya si Ramon na nakikipag-usap sa ilang magsasaka. Hindi siya nakita ni Ramon. Hindi naman sa naniniwala ako sa mga sabi-sabi. Pero narinig niyang sabi ni Ramon sa tonong kunwari nag-aalala. Kakaiba lang talaga. Sakto kasing nagsimulang matuyo ang mga poso natin nung araw na nakita nila Lourdes ang bukal niya. Parang hinigop ng bukal niya ang tubig na para sana sa atin. Pinigilan ni Mateo ang sarili na sumugod. Kailangan niyang manatiling kalmado, ngunit ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Kinagabihan, nagpatawag siya ng isang pulong. Puno ang munting bulwagan ng mga magsasakang, ang mga muka ay puno ng pag-aalala. "Mga kasama, simula niya, naiintindihan ko ang ikinatatakot ninyo. Ngunit kailangan nating isipin ng maayos, walang koneksyon ang bukal ni Lourdes sa paghina ng mga poso natin." "Paano ka nakakasiguro, Mateo?" tanong ng isa sa mga pinakamatandang miyembro. "Ikaw ang leader namin. Responsibilidad mong protektahan ang kapakanan ng lahat, hindi lang ng isang dayo." Sumiklab ang bulungan. Naramdaman ni Mateo na tila gumuguho ang tiwalang matagal niyang iningatan. Ang pagtatanggol niya kay Lourdes ay nagmumukha na ngayong pagkiling. Pagkatapos ng pulong, pinuntahan niya si Lourdes sa kubo ni Aling Pilar. Kailangan niya ng sagot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. "Lourdes," sabi niya, sinubukang kontrolin ang frustrasyon sa kanyang boses. "Kailangan ko ng paliwanag. Isang bagay na maiintindihan nila. Paano mo nalaman na may tubig doon? Sabihin mo sa akin ang isang bagay na lohikal, isang bagay na maipapaliwanag ko sa kanila." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lourdes. "Pero yun ang totoo, Mateo. Tinuro sa akin ng nanay. Naramdaman ko." "Naramdaman mo?" Halos pasigaw niyang sabi. "Paano ko sasabihin sa kanila yan? Na naramdaman mo lang. Maniniwala ka ba kung ibang tao ang magsabi niyan sa'yo?" Hindi nakasagot si Lourdes. Napayuko na lang ito. Sa unang pagkakataon, isang pader ng hindi pagkakaunawaan ang namagitan sa kanila. Umalis si Mateo na dala ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang maniwala, pero bilang leader, kailangan niya ng patunay. Ang patunay na yon ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Kinabukasan, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanya malapit sa bukal. Nagkukumpulan ng mga tao. Sa gitna, si Ramon, may hawak na kung ano. "Ito,"
Sigaw ni Ramon. Itinaas ang hawak para makita ng lahat. Nakita ko ito malapit sa pinagmumulan ng tubig. Mga binuhol na sanga at mga itim na bato. Ito ang ginagamit niyang gayuma para higupin ang tubig natin. Sinuri ni Mateo ang mga bagay na yon. Mukha lang ordinaryong sanga at bato. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya. Talaga ba, Mateo? O nagbubulag-bulagan ka lang dahil may gusto ka sa kanya? Ganti ni Ramon. Natigilan si Mateo. Nawalan siya ng sasabihin. Buong araw, sinubukan niyang humanap ng siyentipikong paliwanag. Nagbasa siya ng mga lumang libro tungkol sa agrikultura. Nagtanong sa mga taga-kabilang bayan. Ngunit wala. Walang makapagpaliwanag kung bakit ang isang pirasong lupa na dekada ng tuyot ay biglang nagkaroon ng malakas na bukal. Kasabay ng pagkatuyo ng mga balon sa paligid. Ang kanyang pagiging praktikal ay nabigo. Ang kanyang lohika ay walang maibigay na sagot. Nang gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nilapitan siya ni Ramon. Wala na ang pagbabalat kayo nito. Ang mukha nito ay seryoso. Mateo, mahinahon nitong sabi. Alam kong nalilito ka. Ayoko sanang gawin to. Pero kaibigan kita at nag-aalala ako para sa barangay natin. May inilabas si Ramon mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng papel na luma, marupok, at tila pinunit mula sa isang napakatandang libro. May mga kakaibang simbolo at sulat kamay dito. Ano yan? Tanong ni Mateo. Ang puso niya'y biglang kumabog. Nakita ko sa mga gamit na dala ni Lourdes ng di sinasadya. Pagsisinungaling ni Ramon. Isa itong orasyon. Isang lumang ritual para sa pagnanakaw ng tubig. Kinuha ni Mateo ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan ang mga nakasulat, pero ang itsura nito, ang pagkaluma nito, ay nagbigay ng bigat sa kasinungalingan ni Ramon. Tinitigan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng kubo ni Aling Pilar. Ang isip niya ay isang malaking sigalot. Ang puso niya ay nagsisigaw na hindi ito totoo. Ngunit ang ebidensya, ang pisikal na patunay, ay nasa nanginginig niyang mga kamay. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi malakas, paambon lang, na tila mga luhang bumabagsak mula sa kulay abong kalangitan. Niyakap ni Lourdes ang sarili habang nakatayo sa labas ng kubo, pinapanood ang mga dahon na yumuyugyog sa bawat patak. Malamig ang hangin, ngunit mas nanunuot ang lamig sa loob ng kanyang puso. Simula noong pulong sa barangay, naramdaman na niya ang pagbabago. Ang dating palakaibigang ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga tinging puno ng pagdududa. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ngunit ang pinakamasakit ay ang distansya na namuo sa pagitan nila ni Mateo. Hindi na ito nagpupunta para tulungan siya. Hindi na rin ito nagkakape sa bahay ni Aling Pilar. At kapag nagkakasalubong sila sa daan, isang pilit na tango lang ang naibibigay nito. Bawat araw na lumilipas, unti-unting namamatay ang pag-asang itinanim ni Mateo sa puso niya. Mula sa kadiliman, nakita niya ang isang figura na papalapit, si Mateo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lourdes, isang halo ng pananabik at takot. Tumayo ito sa kanyang harapan. Ang mukha ay seryoso, basa ng ambon, walang bakas ng ngiti sa mga labi nito. Lourdes, sabi nito, ang boses ay mababa at walang emosyon. Kailangan nating mag-usap. May kinuha ito mula sa lukot nitong bulsa, isang marupok at naninilaw na papel. Ang parehong papel na ipinakita ni Ramon sa mga tao. Nakita ito sa mga gamit mo, sabi ni Mateo, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ano to, Lourdes? Tiningnan ni Lourdes ang papel. Hindi niya ito kailanman nakita sa buong buhay niya. Hindi akin yan, Mateo. Ngayon ko lang yan nakita. Huwag mo akong gawing tanga. Biglang tumaas ang boses ni Mateo, puno ng pinipigil na galit at frustrasyon. Lourdes,
Isang sagot lang ang hinihingi ko. Isang matinong paliwanag. Pero wala kang maibigay sa akin kundi mga kwentong naramdaman mo lang. Tapos, heto? Itinaas nito ang papel. Paano mo ipapaliwanag ito? Sa ilalim ng papalakas na ulan, hinarap ni Lourdes ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang Mateong nakilala niya. Ang mga mata nito, na dati puno ng init at paghanga, ay ngayon puno ng duda. At iyon ang pumatay sa kanya. Wala akong tinatago. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Wala, Mateo. Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Kung hindi mo kayang paniwalaan yon, wala na akong magagawa. Ang totoo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Mateo. Ang hirap paniwalaan ng totoo, Lourdes, lalo na kung ang buong barangay na ang naghihirap. Ineng, Mateo, tama na yan. Lumabas si Aling Pilar mula sa kubo, may dalang payong. Pumasok muna kayo at mag-usap ng mahinahon. Ngunit hindi pinansin ni Mateo ang matanda. Ang mga mata niya ay nakapako kay Lourdes. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lourdes, may tinatago ka ba? Ang tanong na yon. Hindi yon isang tanong na naghahanap ng kasagutan. Iyon ay isang hatol. Isang hatol na nagsasabing hindi siya pinaniniwalaan. Napayuko si Lourdes at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Katahimikan, tanging ang lagaslas lang ng ulan ang maririnig. Tinalikuran siya ni Mateo at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay tila isang suntok sa dibdib ni Lourdes. Naiwan siyang nakatayo roon, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Pinagtaksilan na naman siya. Ang tahanang inakalala niyang nahanap na niya ay gumuho sa isang iglap. Muli, mag-isa na naman siya. Habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Mateo, ang mahinang ambon ay biglang naging isang malakas na buhos ng ulan. Kumulog ng malakas na tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng may bagsik. Isang unos. Sa gitna ng kanyang pagtangis, sa gitna ng ugong ng hangin at dagundong ng kulog, may narinig siyang isang tunog na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Isang tunog ng nabibiyak na kahoy, isang malakas na lagutok. Nanggaling iyon sa direksyon ng bukal, sa direksyon ng munting dam at ng sistemang patubig na pinaghirapan nilang itayo. Ang patubig, ang kanilang patubig, nasisira. Pagpasok ni Mateo sa kanyang bahay, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit. Gumagawa ng maliliit na lawa sa sahig na kawayan. Hindi niya ito ininda. Ang lamig na nararamdaman niya ay hindi galing sa ulan, kundi sa sarili niyang kalooban. Umupo siya sa isang silyang kahoy at napasabunot sa sarili niyang buhok. Ang mukha ni Lourdes, basang-basa ng ulan at luha, ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya hinayaang manaig ang duda sa kanyang puso? Muli niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang piraso ng papel na bigay ni Ramon. Tinitigan niya ito. Isang walang kwentang papel, ngunit sa ilalim ng presyur mula sa buong barangay. Sa gitna ng kanyang sariling pagkalito, ang papel na ito ay naging simbolo ng lahat ng kanyang takot. Takot na nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Takot na bilang leader, inilalagay niya sa panganib ang kanyang mga kababayan. Ang kulog ay dumagundong na tila nagbabanta. Ang hangin sa labas ay humahampas sa mga puno. Bigla, sa gitna ng ingay ng unos, may narinig siyang sigaw mula sa labas. At pagkatapos, isang malakas na ragasan ng tubig. Mateo! Ang patubig! Ang dam! Napatayo si Mateo. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagdadalawang isip. Ang tanging mahalaga ngayon
ay ang iligtas ang pinaghirapan ng buong barangay. Tumakbo siya palabas, pabalik sa unos na tila gusto niyang takasan kanina. Ang daan ay maputik at madulas. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Habang papalapit siya sa bukal, papalakas ng papalakas ang ugong ng tubig. At pagdating niya roon, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa gitna ng rumaragasang tubig baha, sa tabi ng pangunahing dam, nakatayo si Lourdes, mag-isa. Nanginginig sa ginaw ngunit buo ang determinasyon sa mukha. Ginagamit niya ang sarili niyang katawan para harangan ang isang butas na pinapasukan ng tubig habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagsisiksik ng mga basang sako ng buhangin sa humihinang pundasyon. Hindi siya sumisira, nagliligtas siya. Isang malaking sampal ng katotohanan ang tumama kay Mateo. Ito ba ang kilos ng isang mangkukulam? Ito ba ang gawa ng isang taong gustong manakit? Hindi. Ito ang gawa ng isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Lourdes! Isisigaw na sana niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa di kalayuan, isang malakas na lagabog ang yumanig sa lupa. Ang kabilang bahagi ng patubig, isang seksyon na malayo sa ginagalawan ni Lourdes, ay gumuho ng tuluyan. Isang malaking alon ng putik at tubig ang humampas, winawasak ang lahat ng madaanan nito. Kasabay ng pagguho ay ang pagdating ng iba pang mga taga-barangay. Bit-bit ang kanilang mga sulo at lampara. At ang una nilang nakita ay ang eksaktong eksenang kinatatakutan ni Mateo. Si Lourdes, basang-basa at puno ng putik, nakatayo sa tabi ng nasirang dam. Parang isang perpektong bitag. Bago pa man makapagsalita si Mateo, lumabas si Ramon mula sa karamihan. Ang mukha ay nagpapakita ng kunwaring pagkagimbal. Itinuro niya si Lourdes. "Sinabi ko na sa inyo," sigaw ni Ramon. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan at tubig. "Nakita ko. Siya ang sumisira sa lahat." Isang malaking blangko ang isip ni Mateo. Nakita niya ang katotohanan. Nakita niya si Lourdes na nagsasakripisyo. Ngunit ang nakikita ng lahat ngayon ay ang resulta, ang kasinungalingang maingat na itinanghal ni Ramon. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit ang boses niya ay nalunod sa galit ng mga tao. "Traidor! Mangkukulam!" Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga akusasyon, nagtama ang kanilang mga mata. Si Lourdes, nakatayo roon na tila isang basahan, kirot at pagtataksil ang nakaguhit sa kanyang mukha, ay tumingin sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsusumamo. Isang huling pag-asa na ipagtatanggol siya ng lalaking minsan ay nangako ng pag-asa. Ngunit si Mateo, napapalibutan ng kanyang mga taong nagagalit, hawak ang bigat ng kanilang mga akusasyon, ay napayuko. Ikinahiya niya ang sarili. At sa isang saglit na yon, tinalikuran niya ang kanyang puso. Nang makita ni Lourdes ang kanyang pag-iwas, gumuho ang huling piraso ng kanyang pag-asa. "Tama na!" sigaw ni Ramon. Ginagampanan ng papel ng isang bayani. "Hindi natin pwedeng hayaan to. Magpatawag tayo ng pulong bukas ng umaga. Palayasin ang salot sa ating barangay." Isang malakas na sigawan ng pagsang-ayon ang naging tugon. Kinabukasan, sa harap ng buong barangay, hahatulan si Lourdes. Ang sahig na kawayan ng kubo ni Aling Pilar ay tila naging rehas ng isang kulungan. Mula nang iuwi siya ni Aling Pilar mula sa rumaragasang baha kagabi, hindi na siya lumabas. Hindi niya rin naman kailangang lumabas para malaman kung ano ang hatol sa kanya ng mga tao. Naririnig niya ang mga ito. Ang mga boses sa labas ay parang mga alon na humahampas sa dingding na sawali. Naririnig niya ang boses ni Ramon, malakas at puno ng pagkukunwaring kabayanihan. "Huwag kayong mag-alala, mga kasama," sigaw nito. "Kapag napaalis na natin ang malas na yan, ako mismo ang mangunguna sa pagsasaayos ng ating patubig. Ibabalik natin sa dati ang lahat. Ang bukal na yon ay magiging para sa ating lahat.
Narinig niya ang masigabong palakpakan. Isinara ni Lourdes ang kanyang mga mata. Wala nang luhang gustong pumatak. Tila naubos na ang lahat ng yon kagabi. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam. Isang pagtanggap sa isang kapalaran na tila ayaw siyang tigilan. "Uminom ka muna nito, Ineng," sabi ni Aling Pilar. Inilapag ang isang tasang may umuusok na salabat sa tabi niya. "Pampainit ng katawan." "Salamat po," sagot ni Lourdes, ngunit hindi niya ginalaw ang tasa. Wala siyang ganang kumain o uminom. Umupo si Aling Pilar sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag kang matakot, Lourdes. Hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang kasamaan. Manalig ka lang." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lourdes. Pananalig. Iyon ang bagay na unti-unti nang nawawala sa kanya. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanilang katahimikan. Bago pa man makatayo si Aling Pilar, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang tita Elena, kasunod ang kanyang tio Rogelio. Ang mga damit nila ay marumi, ang mga muka ay gusot, at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Ibang-iba sa mga taong nagtaboy sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. "Lourdes, salamat sa Diyos at nakita ka namin." Bungad ng kanyang tiya, ang boses ay nagmamakaawa. Hindi kumibo si Lourdes. Tinitigan lang niya ang mga ito. "Ang bukid natin, Lourdes, natuyo. Walang-wala na. Lahat ng pananim na matay. Hagulhol ng ale. Nabalitaan namin na may nahanap ka raw bukal dito. Isang himala raw. Lourdes, maawa ka, tulungan mo kami. Pamilya mo pa rin kami." Sa ibang pagkakataon, baka nasaktan si Lourdes, baka nagalit siya. Ngunit ngayon, wala siyang naramdaman. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nagkait sa kanya ng lahat, na ngayon ay nagmamakaawa para sa isang patak ng biyaya na nagmula sa kanya. At sa likod ng kanilang pagmamakaawa, nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa kanilang mga mata. Kasakiman, hindi sila naparito para humingi ng tawad. Naparito sila para humingi ng kaparte. At sa unang pagkakataon mula kagabi, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa loob ni Lourdes. Hindi takot, hindi awa. Ito ay lakas. Tumayo siya. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang tita Elena. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Ngunit sa kanyang katahimikan, mayroong isang mensaheng mas malinaw pa sa anumang salita. Tapos na. Tapos na ang dating Lourdes na kaya nilang tapak-tapakan. "Ano yung ginagawa ninyo rito?" tanong ni Aling Pilar. Ang boses ay matigas. "Kinakausap namin ang aming pamangkin," sagot ng tio Rogelio. Biglang isang tinig mula sa labas ang sumigaw. "Magsisimula na ang pulong! Ilabas nyo na ang mangkukulam!" Napangisi ang tita Elena niya. "Ayan, narinig mo? Kahit saan ka magpunta, malas ka pa rin. Pero kung tutulungan mo kami, baka pwede ka naming kupkupin ulit." Isang alok na isa ring insulto. Naglakad si Lourdes papunta sa pinto. Bawat hakbang niya ay mabigat ngunit may katiyakan. Huminto siya sa harap ng kanyang mga tiyuhin. "Panoorin ninyo," mahina niyang sabi. At pagkatapos ay lumabas siya ng kubo para harapin ang kanyang paghuhukom. Nasa gitna ng barangay ang lahat. Nakaupo si Mateo sa isang mesang kahoy sa harapan, sa tabi ng kapitan ng barangay. Nang makita siya nito, mabilis itong umiwas ng tingin. Ang muka ay puno ng hiya at pagsisisi. Tumayo si Ramon sa gitna, tila isang hari sa kanyang entablado. "Mga kabarangay, panahon na para linisin ang ating komunidad. Panahon na para itaboy ang kasamaan." Naghiyawan ang mga tao. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Tumingin ito kay Lourdes na may mapanuyang ngiti. "Bago natin siya palayasin," sabi nito, "pakinggan muna natin ang kanyang huling sasabihin. Ano ang masasabi mo para ipagtanggol ang iyong sarili, mangkukulam?" Ang salitang mangkukulam ay umalingaw-ngaw. Humakbang si Lourdes pasulong. Ang lahat ng mata
ay nasa kanya. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Inaasahan ng lahat na makita siyang umiyak, magmakaawa, o manahimik sa takot. Ngunit tiningnan niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim at nakakapangilabot na kalmaduhan. Humanda na si Ramon na ibigay ang kanyang huling hatol. Kung wala kang masabi, kung gayon, ay napagkasunduan na ng lahat. Palayasin na ang mangkukulam. Palayasin! Sigaw ng karamihan. Nang akmang itataas na ng kapitan ng barangay ang kanyang kamay para isapinal ang desisyon, isang boses ang pumigil sa lahat. Sandali! Lahat ay napalingon. Nakatayo si Aling Pilar sa gilid ng umpukan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya noon. Mayroon akong sasabihin, tila isang estatwa si Mateo sa kanyang kinauupuan. Ang bigat ng buong barangay ay nasa kanyang mga balikat. Ngunit ang mas mabigat pa roon ay ang bigat ng kanyang pagkakamali. Bawat sigaw ng mga tao na humahatol kay Lourdes ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Napanood niya itong lumabas mula sa kubo. Walang luha, walang takot, tanging isang dignidad na hindi niya nakita rito noon, at mas lalo siyang nasaktan. Ang babaeng ito, na pinagdudahan niya at tinalikuran, ay mas matatag pa pala kaysa sa kanya. At nang tumayo si Aling Pilar, isang kislap ng hindi maipaliwanag na pag-asa ang sumilay sa puso ni Mateo. Sandali, sabi ng matanda, tila isang kidlat na gumuhit sa maingay na paligid. Ang lahat ay natahimik. Naglakad si Aling Pilar papunta sa gitna, at ang mga tao ay tila automatikong nagbibigay daan sa kanya. Huminto ito sa tabi ni Lourdes, hinarap ang lahat, at nagsimula itong magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang yumanig sa buong barangay. Kilala ko si Ramon. Kilala ko rin ang pamilya niya, simula ng matanda. At kilala ko rin ang pagiging sakim nila. Nagbulungan ang mga tao. Si Ramon ay namutla. Anong pinagsasabi mo, Aling Pilar? Noong isang linggo, patuloy ni Aling Pilar, hindi pinapansin si Ramon. Nang magsimulang kumalat ang tsismis tungkol sa mga anting-anting, nagpabili ako ng bayong sa pamangkin ko sa bayan. Pero ang totoo, pinasabi ko sa kanya na magtanong-tanong sa mga tindahan doon. At alam niyo ba kung ano ang nalaman niya? Isang linggo na ang nakalipas, si Ramon mismo ang bumili ng mga itim na bato, mga tuyong sanga, at isang lumang bote ng langis na sinasabi niyang ebidensya. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Lahat ng mata ay napunta kay Ramon, na ngayon ay pinagpapawisan na ng malagkit. At ang pagguho ng dam, dagdag ni Aling Pilar. May nakakita kay Ramon na paligid-ligid doon bago pa man bumuhos ang ulan. Sinadya niyang sirain ang isang bahagi para kapag sinubukan ni Lourdes na iligtas ang pangunahing dam, magmukha siyang may kasalanan sa lahat. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang matandang yan. Sigaw ni Ramon. Ang boses ay nagpapakita na ng pagkataranta. Ngunit hindi pa tapos si Aling Pilar. Tumingin siya sa lahat. Pagkatapos ay kay Lourdes. Ngunit hindi lang yan ang kasinungalingan na kailangan ninyong malaman ngayong araw. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ang dahilan kung bakit ko tinulungan si Lourdes ay dahil sa isang pangako. Isang pangako sa kanyang yumaong ina. Ang aking matalik na kaibigan, si Amelia. Natigilan si Mateo, ang ina ni Lourdes, kaibigan ni Aling Pilar. Alam ni Amelia na sakim ang kanyang mga kamag-anak. Kwento ni Aling Pilar. Alam niyang sa oras na mawala siya, itataboy nila si Lourdes. Kaya gumawa siya ng paraan. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang alahas ng palihim para makabili ng isang bagay na hindi makukuha ng iba. Isang pamanang walang makakaagaw. Mula sa dala nitong bayong, inilabas ni Aling Pilar ang isang lumang baul na gawa sa nara. Binuksan niya ito
sa harap ng lahat. Sa loob, maingat na nakatago ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga ito. Ang lupang ito, sabi niya, itinaas ang isang dokumento. Ang bukal na ito ay hindi pag-aari ng barangay. Huminto ang paghinga ng lahat. Ito ay pag-aari ni Lourdes, deklara ni Aling Pilar. Ang boses ay umalingaw-ngaw. Ito ang tunay na pamana na ipinaglaban ng kanyang ina. Nakapangalan sa kanya ang titulo. At ako, bilang tagapag-ingat ng kanyang huling habilin, ang magpapatunay nito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Si Ramon, na tila naubusan na ng dugo sa mukha ay napaatras. Hindi yan pwede. Ang katahimikan ay binasag ng galit na bulungan ng mga tao. Ngunit ang galit nila ay hindi na para kay Lourdes. Ito ay para kay Ramon. Sinungaling, sigaw ng isang magsasaka na unang naniwala kay Ramon. Manloloko, sigaw ng isa pa. Sinubukang tumakas ni Ramon, ngunit hinarangan na siya ng mga dating kakampi. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ngunit si Mateo ay hindi nakatingin kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lourdes, ang babaeng inaapi-api. Ang dayong pinagdudahan, ang hinatulang mangkukulam, ay nakatayo na ngayon bilang may-ari ng pag-asa ng buong barangay. Ang kanyang tahimik na lakas ay naging isang nakakasilaw na liwanag. Hindi isang biktima ang nakikita niya, kundi isang reyna na hindi namamalayan ang sarili nitong korona. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang pagkakamali, na tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang kaluluwa. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang pagtataksil, at sa kabila ng lahat, isang hindi matinag na kabutihan. At sa sandaling iyon, alam niyang habang buhay niyang pagsisisihan ang kanyang kahinaan. Ang kaguluhan ay biglang natigil ng isang pamilya ang sumugod sa harapan, lumuhod sa putik sa paanan ni Lourdes, ang kanyang tita Elena at Tio Rogelio. Lourdes, patawarin mo kami, hagulhol ng kanyang tiya. Patawad, pamangkin ko. Maawa ka. Bigyan mo kami ng tubig. Lahat ng mga mata ay bumaling kay Lourdes. Ang babaeng ilang saglit lang ang nakalipas ay isa ng hinatulang kriminal. Ngunit ngayon ay hawak ang kanilang kapalaran sa kanyang mga palad. Ang ingay ng pagmamakaawa ng kanyang tita Elena ay parang ugong ng bubuyog sa pandinig ni Lourdes. Nakaluhod ito sa kanyang paanan. Ang damit ay puno ng putik. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga luhang yon ay hindi para sa kanya. Iyon ay mga luha para sa sarili, mga luha ng pagkagapi. Tinitigan ni Lourdes ang mga mukha ng pamilyang nagtaboy sa kanya. Walang galit sa kanyang puso. Walang pagnanais na gumanti. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng kalmadong awa at isang malinaw na hangganan. Tumayo po kayo, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nag-angat ng tingin ang kanyang tiya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko ipagkakait ang tubig, patuloy ni Lourdes, at nakita niya ang pagluwag sa mukha ng mga ito. Ngunit hindi rin ito libre. Ang tubig ay biyaya, at ang biyaya ay dapat pinaghihirapan. Bumaling siya sa kapitan ng barangay at kay Mateo, na ngayon ay nakatayo sa tabi. Ang mga matay nakatutok sa kanya, puno ng pagsisisi at paghanga. Gusto kong magkaroon ng isang kasunduan, sabi ni Lourdes. Isang kasunduan na isusulat at pipirmahan ng lahat. Ang aking pamilya at sino mang taga-ibang lugar na nais makinabang sa bukal ay magbabayad. Hindi ng pera. Magbabayad sila sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Tutulong silang ayusin ang nasirang patubig. Tutulong silang magtanim. Ibabalik nila sa komunidad ang biyayang gusto nilang makuha.
Isang katahimikan ng pagkamangha ang bumalot sa lahat. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Tumango ang kapitan ng barangay. Iyan ang pinakamakatarungang solusyon, Lourdes. Kami na ang bahala. Walang nagawa ang kanyang mga kamag-anak kundi ang tumango sa kahihiyan. Dahan-dahan silang tumayo at umalis. Hindi na muling makatingin ng diretso sa kanya. Sa kanilang pag-alis, naramdaman ni Lourdes na isang mabigat na kadena mula sa kanyang nakaraan ang tuluyan ng naputol. Nang matapos ang pulong at nagsimulang magsiuwian ang mga tao, naiwan silang tatlo sa gitna. Siya, si Aling Pilar, at si Mateo. Niyakap siya ni Aling Pilar ng mahigpit. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo, anak, at ipinagmamalaki rin kita. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay napalitan ng pagpapakumbaba. Lourdes, simula nito, hirap na hirap hanapin ang mga tamang salita. Walang anumang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Pinagdudahan kita. Tinalikuran kita. Ako ang pinakaduwag na tao sa lahat. Tiningnan ni Lourdes ang mga mata ni Mateo. Nakita niya roon ang totoong sakit, ang totoong pagsisisi. Lahat tayo nagkakamali, Mateo. Mahina niyang sagot. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa pagkakamaling iyon. Hayaan mo akong bumangon, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Hayaan mo akong patunayan sa'yo, araw-araw, na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Hayaan mo akong tulungan kang buuin muli ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lourdes. Isang nangiting hindi na takot, hindi na nag-aalinlangan. Sabay nating buuin, sabi niya. Sa mga sumunod na linggo, ang buong barangay ay nagbago. Ang dating lupang tigang ay nagsimulang maging isang luntiang hardin. Nagtutulungan ang lahat sa ilalim ng pamumuno ni Mateo at sa gabay ni Lourdes. Ang bukal ay naging puso ng kanilang komunidad, isang simbolo ng pagkakaisa at panibagong simula. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Lourdes at Mateo sa gitna ng hardin. Pinapanood ang mga gulay na nagsisimula ng mamunga. Sa di kalayuan, payapang ngumunguya ng damo si Bituin. Naalala ko pa noong unang araw na dumating ako rito, sabi ni Lourdes. Ang dala ko lang ay si Bituin at isang bag ng mga damit. Akala ko, iyon na ang katapusan ng lahat para sa akin. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at puno ng pangako. Iyon pala, simula pa lang. Tumingin si Lourdes sa paligid, sa mga taong nangumingiti na sa kanya nang may paggalang at pagmamahal. Kay Aling Pilar na kumakaway mula sa kubo. Kay Mateo na nasa tabi niya. Naintindihan niya ngayon. Ang pamana sa kanya ng kanyang ina ay hindi ang lupa. Hindi rin ang tubig. Ang tunay na pamana ay ang lakas na nakatago sa loob niya. Ang kakayahang magtanim ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang kakayahang magpatawad at ang kakayahang bumuo ng sarili niyang tahanan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Mateo at sumandal sa balikat nito. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa gitna ng hardin na itinayo mula sa luha at pawis, nahanap na ni Lourdes ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito nasusukat sa anumang titulo ng lupa o sa dami ng tubig. Ito ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang pamilyang kanyang pinili, at ang pag-ibig na naghintay sa kanya sa dulo ng kanyang pinakamadilim na paglalakbay.